Ibinandera muli ng FIBA na mahirap para sa Pilipinas na kalaban ng Latvia habang sinabi niya na baka makuha ng ating kupunan ng panalo sa Georgia. Kasabay niyan, sinabi naman ni L.A. Tenorio na ito na ang panahon para magpakita ng magandang performance si Kai Sotto para sa mga scouts na nakaantabay sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kahit nasa bansang Canada para sa Gilas Legends Tour, nananatiling nakatutok si L.A. Tenorio sa pambansang kupunan. Tanong, ano ang masasabi niya sa kasalukuyang lagay ng Gilas Pilipinas, lalo na sa dalawang tune-up games na pinagdaanan ng grupo ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si L.A. Tenorio sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Impress ako. Kulang-kulang sila na may limitadong preparation pero lumalaban sila doon. Pwede nating talunin ng Poland. Sa tingin ko, kailangan pa nating gumamit ng mga lehitimong shooter. Meron tayong Justin, Dwight, Calvin at Carl Tamayo na kayang kumumada sa tres. Pero kailangan pa natin ng mga mas maraming shooter katulad ni Marcio Lassiter at Jeff Chan. Guys, mula sa veterano ng Gilas to, veterano ng bakbakan, kasama sila Alapag at iba pa noong 2014 kung saan nagpakita ang Gilas talaga yung ating kupunan noong time na yon. Kitang-kita niyo yung kulang sa atin. Yung shooters talaga, no? Kailangan natin sila sa labas. Yun ang wala tayo masyado ngayon. Alala ko tuloy si Paul Lee nung labas sa China. Wala nang oras tapos nag-free throw siya. Ayun, iyak yung China. Naipasok niya pare-pareho yung 3 free throw. Ganun sana katindi yung mga kamay at dibdib ng ating mga players ngayon. Yung wala nang oras pero kumakamada ng buong kumpiyansa, di ba? In fairness naman sa ating mga players ngayon, may kanya-kanya silang talino. Medyo nanibago lang sila kasi iba yung kalaban nila ngayon eh. European ang kalaban nila nitong nagdaang ilang araw. And hopefully, katulad nung sinasabi ni Coach Tim Cone, pagdating natin sa aktual na bakbakan, nakuha natin yung tamang timpla para kayanin nating sabayan ang Latvia at ang Georgia. Sa patuloy na pahayag ni L.A. Tenorio tungkol sa pambansang kupunan, sumentro ang interview ni Kinito Henson kay Kai Sotto at dito na inamin ni L.A. na ito na ang oras para sa Batang Sotto. Paano nga ba niya sinabi yan? Narito ang pahayag. Tutukan natin si L.A. Tenorio sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Ito na ang oras ni Kai. 22 na siya. Kung magiging kumpiyansa siya at agresibo katulad ni Junmar Fajardo, sigurado na siya para sa NBA. Kailangan niyang i-establish yung kanyang identity, patunayan ang kanyang sarili. Yung mga scouts nanonood yan mula sa Europe at sa NBA. Tama talaga si L.A. Tenorio. Oras na to ni Kai Sotto. Ito na yung panahon niya para magpakita. Ilabas niya lahat ng kaya niyang gawin para mapansin siya ng scouts na nanonood. Andito lahat sila sa OQT at maging sa Olympics. Hindi sila mawawala dyan. So kailangan ngayon ni Kai Sotto na i-push ang sarili niya kung gusto niya talagang makapasok sa NBA. At kapag na-i-push niya ang sarili niya, sigurado tayo, mas gaganda lagay ng Gilas. Parang hitting 2 birds with 1 stone yan. Napansin siya ng scouts, tapos maganda magiging kampanya ng Gilas dito sa OQT. In short, everybody happy. Mabigat kung tutuusin para kay Kai Sotto. Pero sabi nga nila, no choice na po siya. Ito na yung tamang lugar para kuminang siya ng gusto. Habang naniniwala si LA na ito na yung tamang oras para kay Kai Sotto, ibinida naman ng FIBA na si Justin Brownlee ang bright spot ng ating pambansang kupunan. Narito ang pahayag tungkol sa issue. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Natalo sila sa Turkey at Poland habang naghahanda sila para sa Latvian Adventure ngayong summer. Pero ang bright spot ay ang eternal na si Justin Brownlee. Siya ang nanguna sa scoring chart sa parehong bakbakan. Nagtala siya ng 30 laban sa Poland. So expect him to be in the hunt for the top scorers. Okay guys, dun tayo sa bright spot. Kitang-kita ng FIBA yung laro ni Justin. Unang-una kasi, malaki yung ibinigay ni Justin. Sigurado tayo malaki pa rin yung ibibigay niya. Posible pang mangyari yan. Posibleng maibigay pa niya yan kapag ginanap na ang Olympic Qualifying Tournament dito sa Latvia. Obviously, malaki papel talaga nagagampanan ni Justin. Katulad nung Asian Games, no? Sa kanya tayo nakaasa ngayon. Aminin natin yan. Kasi iba yung dala niyang karisma sa bakbakan eh. Iba yung galaw niya, lalo na kapag sinuwerte siya. Walang mahirap na tira para sa kanya. Kaya tagilid yan o kahit anong position, papasok eh. Ganun ang nangyari sa kanya sa Asian Games. Bugbog na tayo sa China sa semis nung time na yon. Pero nung kumamada siya sa dulo ng bakbakan, kahit na double team na nila si Justin, nakalusot pa rin. At hindi na tayo magugulat kung makita ulit natin sa kanya yung mga ganong senaryo kapag andito na sila sa Olympic Qualifying Tournament. Kung nakikita ng FIBA na bright spot ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee, tahasa naman niyang inamin na mabigat ang assignment para sa kupunan, ang bansang Latvia. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Ang Latvia ay maaaring isang assignment na napakahirap para sa Pilipinas.
Pero laban sa Georgia, maaari nilang mahanap or makuha ang panalo na magtutulak sa kanila patungo sa closing stages ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Alam niyo, gustong-gusto ko itong sinasabi ni FIBA sa atin eh. Yung mga ganong mensahe niya na mahirap sa atin si Latvia, hindi natin kaya si Latvia, or paborito si Latvia dito sa Group A. Ang sarap sa feeling nun kasi hamon sa Gilas po yun eh. Hinahamon niya Gilas na magpakita ng maganda sa OQT versus Latvia at Georgia. Hopefully, na mamonitor ng Gilas sa mga ganitong pahayag ni FIBA para maramdaman nila na kailangan nilang gawin ng lahat para ipahiya si FIBA. Ipahiya in the sense na kaya pala ng Gilas na manalo sa ganitong kabigat na laban, sa ganito katinding koponan. Pero guys, nakikita naman niya na baka makuha natin o ng Gilas yung panalo sa OQT versus Georgia. Ibig sabihin, naniniwala rin sila na kakayanin natin yung Georgia. Sana ganun nga yung senaryo once na nagsimula na yung laban. Kasi isang panalo lang kailangan natin para sa crossover semis. At kapag ando na sa semis, iba na yung bakbakan doon. Yung malakas humihina dahil sa pressure. Yung mahina lumalakas dahil sa excitement na dala ng pag-akyat sa semis. So guys, maraming salamat.